was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the answer. My forgiveness was not with the precious blood of Jesus Christ. Bear the cross as you wait for the crown. Tell the world for the treasure you found. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord God. Yes, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa oras na ito na muli niyo po kaming pinagsama-sama upang minsan pa ay mapapurihan ka at madakila po ang iyong pangalan. Humingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng mga kasalanan na aming nagawa, na isip at na salita. Linisin niyo nga po ang aming mga puso, ang aming mga isipan at hayaan niyo po sa gabing ito malayang makakilos ang iyong banal na spirito. At sa aming pong mga puso at isipan, kayo po ang humawak. Bigyan niyo po kami ng puso na handang magpaturo, pusong handang magpatuwid, puso na handang tanggapin ang iyong mga salita at ito ay aming ipamuhay, isagawa po. Dalangin po namin sa magpapahayag ng iyong salita, pakabalutan mo siya ng iyong banal at makapangyarihang dugo, langisan niyo po ang kanyang mga labi, gayon din po sa lahat ng kanyang ipapahayag sa amin, ikaw nawa ang makita, buong katotohanan, buong lino niya po itong maipahayag gaya po ng nararapat. Gayon din po sa kabuuan po ng gawain mo, ngayon pa lamang po ay dinideklara na po namin ang katagumpayan nito, gayon din po ang kaayusan. At mula po sa pag-aawitan, hayaan niyo po na maitaas ang iyong pangalan. Masamba ka po namin sa spirito at katotohanan. Maging po sa iba pa pong programa ng gawain ito, nawa po ito po ay magbigay ng kapurihan, magbigay po ng kalugaran sa iyo. Ano man pong gawa ng kaaway ay winawasak po namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ano mang spirito ng disturbances, ano mang spirito ng kawalang interes, ano mang spirito ng pagkasawalang bahala, ng katigasan ng puso, winawasak po namin ito sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hayaan niyo po ang espiritu ng kalayaan sa pagsamba, sa pag-aawitan, sa pakikinig na iyong salita ang maranasan po namin. Maraming pong salamat. Sa inyo po namin tinitiwala ang lahat. Sa iyo po lahat ng papuri, pagdakila at pagsamba sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Let's continue to worship our God and let's continue to give Him a big shout of praise. Let's clap our hands for the Lord. Hallelujah. You are riding on our praise, being enthroned over everything. You are seated in the grave.
the broken chains, miracles are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open up, everybody sing it out. I am free. Turn it up, the sound of praise. Make it louder and louder. Lift him up and shout his name. Oh, oh, oh. Turn it up. Make it louder and louder. Lift him up and shout his name. Oh, oh, oh. Our praise goes up. You ain't come down. Our praise goes up. You ain't come down. Our praise goes up. Our praise goes up. You ain't come down. Oh, we shout of praise. We celebrate. You are coming intercede. You are coming on our praise. Oh Lord, lift him up and shout his name. Oh Lord, turn it up, the sound of praise. Make it louder and louder. Lift him up and shout his name. Oh Lord, turn it up, the sound of praise. Make it louder and louder. Lift him up and shout his name. Oh Makibukas po tayo sa aklat po ng Mangangaral 3, Kapitulo 1. Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 11. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim, ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo, ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa, ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang, ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito, ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo, ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon, ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon, ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi, ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita, ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot, ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang pinagpaguran? Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ng bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Ngayon pong gabi ay nais ko pong ibahagi sa atin ang salita ng Panginoon na pinamagatan ko pong the value of time. The value of time.
So, marami ang nagsasabi at madalas sinasabi, wala akong time. Busy eh. Narinig nyo na po ba ito? O madalas ninyong naririnig? Tama po ba? Wala akong time. So, ito po ay talagang malimit na maririnig po natin. Pero sa gabi pong ito, if we have a proper understanding of what the value of time is, at maunawaan natin kung ano po ba ang what is time, where do you spend your time, how do you spend your time, and why we value time. So ito po yung mga katanungan na kung saan gusto kong iwan po sa atin, pero masasagot naman po ito sa ating pag-aaral ngayon upang lubos na maunawaan po natin yung pagpapahalaga sa bawat oras na lumilipas sa buhay po natin. What is time? The meaning of time is the measured or measurable period during which an action, process, or condition exists or continues. Ito po ay tuloy-tuloy na process ng ginagawa at patuloy na kinikilos ng tao sa balat ng lupa. Sa scientific explanation, ang sabi ng physicists ay time as the progression of events from the past to the present into the future. Basically, if a system is unchanging, it is timeless. Time can be considered to be the fourth dimension of reality used to describe events in three-dimensional space. So alam niyo po ba kung ano ang dimensional space? Up, down. Left, right. Ano pa yung isa? Front, back. Yan. So yan yung three-dimensional space. So, time, ayon sa physicists, sa scientific na pangunawa nila, ito ay kasama doon sa dimensional space. Kaya pang-apat, kasama siya sa fourth, pang-apat siya sa dimensional space. So, tingnan po ninyo, pagdating po sa reaksyon ng tao sa kanyang pag-iisip, madalas tignan po ninyo kung ano ang oras. The definition of time. So, parang mababa yata Nakikita niyo po ba dyan? Pakipatay yung yung isang ilaw dito. Yan. So, sabi po rito, slow. Ang oras ay mabagal when you wait. Tama po ba? Ang tagal naman ng oras. Ang tagal naman. Habang inagaantay ka, pakiramdam mo ang tagal ng oras. Tama ba? Tama? Mali. Sabihin nyo kung mali, yung sinasabi nila at hindi ko na yan, ituturo yan. Totoo po ito. Habang ikaw ay nag-aantay, parang pakiramdam mo, ang tagal ng oras. Fast. When you are late. Pag late ka, ang bilis ng oras, lalo na kapag nakasakay ka na sa jeep, pagka papunta ka sa church, ang bilis ng oras, kasi late ka. Tama, mali? Endless, walang katapusan. When you are in pain or problem
Wala namang katapusan itong mga problema na to. Tama? Nararamdaman natin yan at naiisip natin, parang ang tagal ng oras, puro na lang ganito yung nararamdaman ko. Deadly when you are sad. Long when you are bored. Ang haba ng oras pag nabuboard ka na. Short when you are happy. Masaya ka, hindi mo nararamdaman yung oras. Bakit? Ang bilis ng oras. Sayang, dapat mahaba pa yung oras. Ang saya-saya ko. So every time is determined by your feelings and your psychological condition and not by the clock. Hindi yung oras. Yung psychological natin. Feelings, tsaka yung nararamdaman natin, psychological condition and feelings. Ngayon, tanungin naman natin, where do you spend your time? Saan po natin ginugugol yung ating oras? There's only one thing more precious than our time, and that's who we spend on it. Nagiging precious yung oras mo kung sino paano mo ginugugol yung oras mo kung sino yan. Yan. Sino yung kasama mo? Sino ang kausap mo? Sino ang pinaglalaanan mo ng oras mo? Okay? How do you spend your time? Paano natin ginugugol? Kanina, saan mo pinaglalaanan ang iyong So, balikan po natin yung where do you spend your time? Balik muna tayo doon sa where do you spend your time? Para So, there's only one thing more precious, lagay natin doon, than our time, and that's who? Pakilagay doon. Yung kasunod niyan. Okay? Alam niyo po ba na mahalaga na maintindihan po natin kung saan po natin inilalagay yung oras po natin. Kasi kapag hindi po natin tinignan kung saan mo inilalagay ang oras mo, baka mamaya nasayang yung oras mo dahil inilagay mo siya doon sa lugar na hindi naman yun yung dapat na paglaanan mo ng oras. Bigyan ko kayo ng sample. Sa panahon na ang mga bata ay maliliit, kailangan ba ang time ng mga magulang ay nandoon habang maliliit ang bata? Tama po ba? So maraming magulang, ang oras ay nasa panahon ng ginugol nila yung oras nila sa paghahanap buhay at walang time sa kanilang mga anak. Kaya lumipas yung panahon, lumaki yung anak na wala sa poder, yung kanyang magulang, sinusumbatan ngayon ng mga anak, yung mga magulang, na sinasabi ng mga anak, hindi mo kami mahal. Ang sabi naman ng magulang, sino ang sabi sa hindi namin kayo mahal? Ginugugol namin yung panahon namin sa pagtatrabaho, paghanap buhay. Yan. So, mahalaga po, where do you spend your time? Gusto ko pong makita po natin ito, maging sa Panginoon. Mahalaga din na oras ng pagsamba, wala ka sa oras ng pagsamba. Nasaan ka? Where do you spend your time? Which is dapat ang mga manggagawa ay nandito para mag-aral
Why? Because we are ministering. Mula Lunes hanggang simulan natin, pagkatapos ng Thursday ay lalarga na tayo. Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. So, nagmi-minister tayo sa labas. So, where we spend our time? Kailangan po nating maintindihan yon. Yung time na yon na kung saan ito yung pagsamba. Sunday, ito yung pagsamba. Naintindihan natin dapat where do we spend our time. Kaya, ngayon, punta po tayo sa how do we spend our time. So, it's not about having time. It's not about having time. It's about making time. Hindi yung meron kang oras. It's not about having time. Kundi yung paano mo gawin yung oras mo. Pagka tinignan po natin yung ibig sabihin ng making time, ikaw ay talagang naglalaan ng oras doon sa gusto mong paglaanan ng oras. Halimbawa, tao. Kailangan mong makipag-usap sa tao at tanungin kung available siya sa ganitong oras para kayo ay magkaroon ng time with each other. So yun po yung ibig sabihin ng making time. So sa family, pare-parehas na busy ang bawat nasa loob ng pamilya. Yung mga anak nag-aaral, gumagawa ng assignment, but we need to to understand how do we spend it. Paano natin ito paglalaanan ng panahon yung bawat pamilya? Okay, mag-usap kayo, pamilya. Available ka ba sa ganitong oras? O, ganito, o mag-usap kayo. Pag nag-agree, so yun yung sinasabing making time. Yung bawat availability ng bawat isa. Kaya po, nagkakaunawaan pagdating doon. So, every minute of your time is either spent helping or hurting your chance for the victory you are seeking in your life. Each minute can be an investment. Okay? Tandaan po natin, bawat minuto ay investment po natin yan. Kaya kung ano yung ginugol mo sa panahong lumipas na yan, yan din yung magiging ROI natin. Return of investment. Kasi yung time natin, every minute ay dito natin makikita na bawat minuto ay napakahalaga. Amen po ba? Kaya unawain po natin how we spend our time. Baka mamaya maraming minuto na lumilipas, hindi natin namamalayan. Tingnan po ninyo. If someone wastes 10 minutes of your time, tingnan nyo maigi. If someone wastes 10 minutes of your time, 8 minutes is your fault. Alam niyo po ba ang mga Hapon, pag nakipag-usap yan, pag wala na yung kausap niya doon sa oras na pinag-usapan nila, aalis na yan. Ang Pilipino, iba eh. Sa oras na nag-usap, alas 8 ng umaga, alis tayo. Alas 10 na, wala pa. Ilang oras ang nasayang doon sa usapan ninyo. You prepared, nakabihis ka na, at the same time, yung oras na yon ay dapat bumibiyahe na kayo. Tingnan po ninyo yon. Hindi na kasalanan ng ibang tao yon. Kasalanan mo yon. Bakit? Hinayaan mong masayang ang oras mo dahil doon sa kausap mo. Tandaan ninyo ang mga Hapon pag nakipag-usap yan. Kaya lang hindi tayo Hapon eh. Pilipino tayo. Pilipinong Kristiyano. Kristiyanong Pilipino. Pero tandaan po ninyo ito, mga kapatid, hindi kasalanan ng ibang tao yan. May point sila, late ka eh. Pero 8 minutes
ay kasalanan mo because you allow it. Dapat naturuan mo siya doon. Kaya nga pansinin ninyo, ako medyo aligagana ako kapag yung oras, hindi na tama yung oras ng pagsisimula natin ng pagsamba. Huwag natin pag-antayin ng Lord pagdating sa pagsamba. Dapat eksaktong oras tayo. Hello? Alam mong 7 o'clock, dapat darating ka dito ng 6:30. Yun po yung ano doon. Sa Panginoon, mahalaga po yan. Kasi dapat po nating maintindihan yan. Tingnan po ninyo. Until you value yourself, you won't value your time. Until you value your time, you will not do anything with it. Mga kapatid, kailangan po nating pahalagahan yung oras natin. Kaya po sinasabi diyan, tandaan po ninyo, hanggat hindi po natin pinapahalagahan yung oras natin, parang sa tingin natin, wala ring halaga yung buhay natin. Pero kapag mahalaga yung buhay natin, mahalaga ang oras natin. At kapag mahalaga ang oras natin, you will not spend your time doon sa mga bagay na hindi nararapat. Amen po ba? Naintindihan po ba natin? Ako po mula nung naging 50 years old ako, sabi ko, 3 bagay na ayaw kong masayang nung ako ay magkaroon ng 50 years old. Yung aking finances. Pera. Ayokong masayang yan. Kasi bakit? Every single centavo ay napakahalaga. Kasi bakit? Matanda ka na eh. Hindi mo na kayang maghanap buhay katulad nung bata-bata ka pa. Tama? Pangalawa, lakas. Ang lakas natin ay limited na rin. Hindi na rin natin kayang gawin yung dating lakas na meron tayo. At pangatlo, oras. Tandaan po natin dahil matanda ka na, yung bawat oras ay mahalaga. Kasi hindi mo na magagawa yung katulad nung dati mong ginagawa nung ikaw ay malakas pa. Dati mabilis mong gawin yung mga bagay na yan. Pero nung tumanda ka na, mahabang oras na ang kailangan mo. Tama? Kasi mabagal ka nang gumawa. Pero before na malakas ka, ang bilis lang. Tsaka malakas ang katawan. Okay, so ito yung 3 bagay na ayaw kong masayang. Pero ngayon ay pinag-uusapan natin ang oras. Kaya nga kung pinapahalagahan po natin yung buhay natin, papahalagahan din natin yung oras natin. At yung oras natin ay hindi po natin sasayangin. Okay? Why we value time? Bakit po natin pinapahalaga ang oras? Because time is gold. Diba? Naririnig natin yan noon pa, nung nag-aaral ako, sabi ng mga teacher, time is gold. Ginto daw ang oras. Diba? Totoo ba yon? Sa mga negosyante lalo, napakahalaga ng oras. Sa atin, Kristiyano, mahalaga ba ang oras? Mahalaga ang oras. Lalo na kapag Kristiyano tayo, higit na dapat naintindihan natin yan. So, time is the most valuable coin. Kanina, time is gold. Ngayon, sabi naman ni Carl Sandburg, sabi niya, time is the most valuable coin in your life. You and you alone will determine how that coin will spend. Be careful that you do not let other people spend it for you. Okay? Huwag mong hayaan na yung ibang tao ang gumastos ng oras mo. Because that time is valuable. And it is
like coin. Valuable coin. So, ang sabi rin dito ni Christopher Rice, every day is a bank account and time is our currency. Tignan nyo ha? Every day is a bank account and time is our currency. Time is our currency. No one is rich, walang mayaman. No one is poor, walang mahirap. We've got 24 hours each day. Di ba? Walang mayaman, walang mahirap. Pare-parehas po tayong merong 24 hours a day. Pero ito po ay bank account po natin. Every time ay ito po yung ating currency. Kaya how we value our time ay dito po natin ipapakita kung paano tayo magpapahalaga nito. So life teaches us to make a good use of time. Tignan niyo. Life teaches us to make good use of time, while time teaches us the value of life. Vice versa. So ang buhay ay nagtuturo sa atin para gumawa tayo o gamitin natin ng mabuti ang ating oras. Pero ang oras naman ay nagtuturo sa atin paano natin pahalagahan yung buhay natin. Kaya mahalaga ang oras. Kaya talagang ang mga Hapon, bakit sila napakayaman? Because they value time. Mahalaga yung oras. Amen po ba? So what is time biblically? So biblically speaking, ano po ang oras para sa atin? Okay? Sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, sinasabi po ng sinulat ni Haring Solomon, there is a season for everything and a time for every event under heaven. So tingnan po ninyo. Sa ilalim ng langit, dito po sa lupa ay meron pong panahon ang lahat ng bagay. Kaya nga dun sa binasa natin kanina, merong panahon ng pagsilang, meron ng panahon ng pagkamatay, may panahon ng kalungkutan, may panahon ng kasayahan, may panahon ng kalungkutan. Sabihin, may panahon ng pagsasama, may panahon ng paghiwalay. Lahat ng panahon na yan, dapat po nating makita. Bago dumating yung panahon na yan, sapagkat maliwanag. Sa Biblia, bawat isa po sa atin ay itinakda na ng Diyos yan. Kaya ho tayong mga Kristiyano ay dapat mas lalong nagiging masinop sa oras po natin kung paano natin ito gawin. Paano natin ito pahalagahan. Mga kapatid, sapagkat nakasulat, lahat ay may itinakdang panahon ang Diyos. So we need to understand the timing and season God ordains for our lives. Ministries. Yung mga ministeryo ng Diyos na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Mga kapatid, lumilipas ang panahon. Kailan ka pa magkukumit ng 100% sa paglilingkod sa Panginoon? Kailan? Kailan natin ipagkakaloob sa Diyos yung tamang oras na dapat ay para sa Kanya? Mga kapatid, nakasulat, may mga panahon na ikaw ay malungkot. Can you serve God pag ikaw ay malungkot? Tanungin ko po kayo, can you serve God kapag ikaw ay malungkot? Yes or no? Mga kapatid, malungkot o masaya, maglingkod po tayo sa Panginoon.
Hindi kapag malungkot ka, ayokong maglingkod. Hello? Nasaktan ka. Maglilingkod ka lang ba kapag ikaw ay masaya o okay? No. Kaya nga, mahalaga na maintindihan po natin, there is a time for everything. Sa panahon na dumarating yung mga ganyang panahon, alam na dapat po nating gugulin yung panahon po natin dyan. Ihanda mo na yung sarili mo kapag dumating yung time na ganyan ang pakiramdam natin. Marami pong mga manggagawa. Tingnan po ninyo yung mga manggagawang narito ngayon at yung mga manggagawang wala. How they spend their time. Hindi natin alam kung anong nararamdaman nila. Hindi natin alam kung anong kalagayan nila. Hindi natin alam kung anong iniisip nila. Pero that is how they spend their time. Na dapat sana ito pong time na ito ay nag-aaral po tayo dahil tayo po ay mga disciple. Tama po ba? This is the time that we need to learn more para tayo po ay maging effective na mga manggagawa ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ko nga sa inyo kanina yung time ay nakadetermine sa ating feelings and psychological condition. Di ba? Balikan po natin yung ano kanina. Yung kanina. Yung time. Yung sinasabi ko kanina. Doon sa una yon, yung definition of time. Tingnan po ninyo. So, mabagal ang oras kapag tayo po ay nag-aantay. While we are waiting, napakabagal niyan. Ang tagal naman nung inaantay ko. O kaya naman ikaw ay inaantay mong dumating na yung Pasko. Inaantay mo yung birthday. Ang tagal naman ng panahon. Tagal naman ng oras. Di ba? Napaka-excited mo, nag-aantay ka, pero ang bagal ng oras. Mabilis kapag ikaw ay nalilate. Habang tinitingnan mo yung oras, naku, late na ako. Kasi late ka na. Ang bilis talaga ng oras. Endless when you are in pain. Parang wala nang katapusan to. Yun yung nararamdaman natin Tandaan natin, ang mga pain sa buhay, may hangganan. Kaya nga may itinakdang panahon ng Diyos Amen po ba? Kaya dapat naintindihan natin yan. Yung mga pain na nararamdaman mo ngayon, may hangganan yan. Kaya nga dahil may pain ka, parang pakiramdam mo wala nang katapusan. Deadly when you are sad. At talagang pagka ikaw ay wala ka nang pakialam, pag malungkot ka, at totoo po yan, pinapatay mo ang oras mo kapag ikaw ay malungkot. Kasi saan mo nilalagay yung oras mo? Imbes na dapat nagagamit ka ng Panginoon dahil malungkot ka, nandun ka nagmumukmuk ka sa sulok. Tignan niyo yung katabi niyo. Masaya po ba malungkot? Mahaba kapag tayo ay naboboard na. Alam niyo po ba kapag ka-prayer meeting? Sa prayer meeting, bato-bato sa langit, mga kapatid, marami ang naboboard kapag oras na ng pananalangin. Sa totoo lang, pagka yung time na nananalangin, naramdaman ko na po yan noon. Nung ako po ay bata-bata pa sa pananampalataya. Pag oras na ng panalangin, nananalangin na, iniisa-isa na yung mga panalangin. Parang alumpihit ka na, hindi mo na maintindihan. Naboboard ka. Napakahaba ng oras. Tandaan ninyo, ang iksi na nga lang ng prayer meeting natin. Nandun na yung worship, nandun na yung patotoo, nandun na yung word of God. At nandun na rin yung prayer. Napaka-iksi. Pinaiksi ko na dati 10 o'clock. Ngayon pinaiksi ko na ng 9. Naboboard pa rin tayo. Hello?
Kaya nga sabi ko nga lagi magbukas kayo ng camera. Kasi bakit? Yung iba hindi nananalangin. Bato-bato sa langit. Kung kayo ay tinatamaan ngayon, sa Miyerkules, pakita nyo sa Panginoon. Pakita nyo sa Lord. Exempted yung mga bagay na katulad ng ginagawa nila Sister Lisa, nasa dialysis sila. Pero nandun sila. Pero yung mga wala namang ginagawa, mga kapatid, pumasok ka sa prayer meeting, time of prayer, sumama ka sa panalangin. Tandaan po ninyo yan. Ang prayer, hindi po yan tawag nito, yung sa gamot, katulad ng gamot, overdose. Hindi nakaka-overdose yan pagka sumobra ka sa panalangin. Magsusuka ka, mangingisay ka. Hindi. Ang prayer ay nakakatulong para ma-overcome natin yung gawa ng laman. Sabi ni Christ, hindi ka ba makapanalangin kahit isang oras man lang, sabi ni Christ. Sabi niya, the spirit is willing, but the flesh is weak. When we are praying in the time of prayer, and that is the time God is strengthening our spiritual life to overcome, para ma-overcome natin yung flesh, yung gawa ng laman. Kaya tandaan ninyo, kapag ang isang manggagawa sa ubasan ng ating Panginoon, hindi dumadalo ng prayer meeting. Tandaan po ninyo yan. Dalawang klase ang pananalangin na nararanasan po natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Yung personal prayer. Kapag ikaw personally prayer, yung devotion mo sa Panginoon, talagang intact yan. Ano ka? Malakas ka. At I know and I believe kapag intact ang personal prayer mo, intact din ang corporate prayer. Kasi we have one spirit. Iisang espiritu. Pero kapag ang yung personal prayer ay bagsak, lugmok yan. Lugmok din ang corporate prayer. Maniwala po kayo. Kaya nga dito po, biblically speaking, napakahalaga po ng time. So, the timing of God, the timing and season of God ordains for our lives, ministries, cities, and nation. Okay? So, time cannot change. Nauna kayo sa akin. Time cannot change. Time cannot stop. Time cannot bring it back. Hindi mo na pwedeng ibalik yung nakalipas na panahon na. Pag lumipas na yan, kung maibabalik ko lang ang dating ikot ng mundo, aawitin mo yan. Bakit? Nasayang na yung panahon mo. Ang gusto ko'y, anong kasunod nun? Lagi na lang sa piling mo. Love song po ito. Nung kumanta, doon sa kanyang minamahal. Kaya lang, nasayang yung panahon na dapat sana ang ganda ng kanilang relasyon. Kaya sinabi niyang, kung maibabalik ko lang. Meron pa akong naalalang kanta na English eh. Nakalimutan ko tuloy. Nasa utak ko na yung kahapon eh. Ano ba yung kanta na yun? English yan. Pero hindi ko na matandaan. Nakalimutan ko na. So, tingnan nyo. Time cannot change. Hindi mo pwedeng baguhin ang oras kung yun yung panahon, kasi itinakda ng Diyos yan. Pag ikaw ay nasa panahon ng kalungkutan, manalangin ka sa Panginoon kasi nandun ka sa time ng pain.
Amen po ba? Huwag mong sasabihin na ayoko to. Hindi, nandun ka sa time na yan eh. Pag ikaw ay nasa time na masaya ka, enjoy it. Enjoy life. Kasi yan yung time na tinakda ng Diyos. Pag ikaw ay nasa time na kung saan ang hirap ng buhay, mga kapatid, that is the time na kung saan ikaw ay magtiis. Kasi mahirap yung buhay. That is the time that you learn how to endure. Paano tayo magtiis? Kapag ikaw ay nananagana, panahon ng pananagana, dapat alam mo kung paano mo gamitin ang mga biyaya na ibinigay sa iyo ng Diyos in the time of prosperity. Amen po ba? There is a time for everything. Okay? Hindi mo pwedeng pigilin yan. Hindi mo pwedeng baguhin yan. Kaya, pag dumating yung time na yan, doon natin sasabihin na, Lord, salamat. Kasi itinakda ng Diyos yan eh. Yung panahon na yan. Naunawaan na natin? Hello? Naintindihan na po natin yung time that God ordained in our life? Okay, time is a gift from God. Ang oras ay regalo mula sa ating Panginoon. It is God's gift from God given to His children to steward for His glory. Mga kapatid, yung bawat oras, bawat minuto, bawat araw, bawat buwan, bawat taon, lahat po yan ay regalo mula sa Panginoon. And we need to be a good steward. If there is one thing that we have all received equally, it is time. Mga kapatid, mayamang mahirap, pare-parehas po yan. Pare-parehas po tayong pinagkalooban ng Diyos ng 24 oras. Amen po ba? Yung mga nakapagtapos ng pag-aaral at yung mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya walang pwedeng may sumbat ang bawat isa. Yung mga mahihirap, sasabihin nila, wala akong panahon kasi mag-aral. Ay bakit hindi ka nag-aral nung panahon na pinag-aaral ka? Wala kasing pang-aral. Eh bakit hindi ka nagsikap nung panahon na wala kang pang-aral? Diba? Lilipas ang panahon kapag wala kang ginawa sa panahon na yon, wala kang magagawa. Mahalaga po yung oras na kung saan pare-parehas po tayo na pinagkalooban ng Diyos. Mahirap mayaman, 24 oras. Time is your most precious gifts because God, you only have a set amount of it. Set amount of it. Kaya tingnan po ninyo, mahalaga po na maintindihan po natin yung amount ng oras na meron po tayo. You can make more money. Tingnan po ninyo ha. Pwede kang gumawa ng maraming pera, but you cannot make more time. Hindi ka pwedeng gumawa ng maraming oras. Kasi kapag ka inilaan ng Panginoon sa iyo itong oras na to, dapat ilaan mo yan. Amen po ba? Kapag ibinigay ng Diyos sa iyo yung oras na yan, panahon ng paglilingkod sa Panginoon, pag binigay ng Diyos sa iyo yung panahon ng paglilingkod na yan, maglingkod ka ng buong sipag. Maglingkod ka ng buong lakas. Maglingkod ka ng kasi yun yung time na ibinigay ng Diyos sa atin. Paano kapag ka matanda ka na? Paano kapag ka ikaw ay may sakit na? Hindi mo na pwedeng gawin yan. Baka mamaya habang nakahiga ka sa higaan, sasabihin mo, umiyak ka, Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas para mabigay ko yung panahon ko sa iyo na maglingkod sa iyo. Eh wala na eh. Nasa panahon ka na ng karamdaman. At yung panahon na yan, itinakda na ng Diyos sa iyo yan. Tingnan niyo si Samson. Yung panahon na napakalakas niya, ang sabi ng Diyos sa kanya, ito yung gagawin niya. Huwag kang makikipamatok sa hindi
ano? Hindi ka parehas ng pananalig. Anong ginawa niya? Sa panahon na malakas siya, ibinigay niya yung panahon niya kay Delilah. So nung nakuha ni Delilah yung panahon ni Samson, di naubos yung lakas niya. Kaya nung time na siya po ay nakakulong na kay Delilah, nakakulong na, nakatalikala na siya, wala na siyang mata. Humiling siya sa Panginoon, Panginoon, bigyan niyo po ako ng pagkakataon pa na makapagiganti. Tingnan mo, hihingi-hingi siya ngayon ng panahon para makapagiganti sa gumawa sa kanya ng mga ganon. Time is a gift, a most precious gift. Ito po ay most precious gift na kung saan, tingnan po ninyo hindi tayo pwedeng hindi tayo pwedeng gumawa ng maraming oras. Pero sabi niya, when you give someone your time, pagka ikaw ay nagbigay ng oras sa tao, mahalaga yan. Mahalaga yan kaya sa bawat isa po sa atin, kapag ka ang tao o sino man sa atin ay nagbibigay ng panahon, pahalagahan po natin yung tao na yan na nagbigay ng panahon sa inyo. Kasi special ang oras. Short lang ang oras. Kaya kapag meron time yan, pag ikaw ay pumunta sa mga birthday, precious yung time na yan. So naglaan ka ng oras, kaya pahalaga mo yung taong nagbigay ng oras sa'yo sa birthday mo. At yun namang may birthday, precious din yung time na yon, isang beses lang yon. Lahat ng special na oras sa isang tao, mahalaga yan. At yung tao din na maglalaan, vice versa yan. Dapat parehas na pinapahalagahan ng bawat isa. Amen po ba? Naintindihan po ba natin? Kasi hindi mo na pwedeng ibalik yung lumipas na oras. Hindi mo na pwedeng ibalik yung lumipas na panahon. Kasi napakahalaga ng oras. Kaya kapag ikaw ay pinagsabihan ng pastor, nakipag-usap sa iyo ang pastor, pahalagahan mo yon. Dahil ikaw ay pinaglaanan niya ng panahon para kausapin ka niya. Para ikaw ay panalangin. Para ikaw ay palakasin. Para ikaw ay pagsabihan. Pahalagahan po natin yan. Maging sa bawat isa po sa atin, yung binigay po natin na oras, sabi po rito, when you give someone your time, you are giving them a portion of your life that you'll never get back. Yung portion ng buhay mo, sa araw na yon, yung oras ng buhay mo napunta sa Kanya. Kaya tingnan niyo kung gaano kahalaga ang oras. Amen po ba? Kaya sa bawat isa po sa atin, pag meron pong mga bisita o bibisita, dapat din na making time. Tanungin mo muna kung pwede ba akong pumunta sa bahay nyo? Yan. Kasi, hindi sa lahat ng bibisitahin mo, available sila. Baka mamaya napakaraming ginagawa. Kaya doon po pumapasok yung making time. So, kausapin mo, mag-a-agree kayo sa bawat isa. Kaya po, minsan nag-uusap, tapos hindi ka sisiputin nung kausap mo, parang mga hindi Pilipino, mga Indianero. Oo, pupunta ako, oo. Pupunta daw, tapos hindi pala Pilipino yung kausap mo, Indian. Dapat pala doon na siya tumira sa taga-saan bang mga Indian? Sa India? Hindi naman India ang Indian tama, India. Indian pala. Oo. Okay? Ang nasa isip ko yung mga Indian pa na. Okay? So Psalms 90 verse 12. Ano po yung sinasabi ng Psalms 90 verse 12? Teach us to keep account of our days so we may develop inner wisdom. Diba? Mga kapatid, dapat hingin natin sa Diyos, Lord, turuan niyo po kami
na bilangin po namin yung aming oras para magkaroon po kami ng wisdom paano po namin gamitin ito. Di ba? Lalo na pag lumilipas yung yung birthday natin. Dapat ito yung favorite verse natin. Kasi kada taon lumilipas, ang daming nangyayari. Ang daming mga nangyari sa panahon na lumipas. Isang taon. Di ba? Kaya nga dapat, yung nakalipas na taon na to, dapat may natutunan tayo. Amen po ba? Hindi kapag nagbe-birthday ka, wala kang natutunan sa buhay mo. Lumipas yung isang taon, wala kang natutunan, walang nagbago sa'yo. Dapat taon-taon yan kapag ikaw ay nagbe-birthday, sabi ng Bible, ma-develop yung inner wisdom habang lumilipas ang panahon. Dapat may natututunan po tayo. Our time is so short and valuable that we should be aware of how few days we have and use them to gain wisdom in our spiritual lives. Bakit ang bagal ninyo maglipat? Mga ACC? Aware kayo sa mga sinasabi ko. Makinig kayo. Yung oras ninyong nakaupo kayo dyan, yan yung oras na ibinigay sa inyo ng Panginoon. So you need to use your time wisely. Bakit? Tingnan ninyo. Habang nagsasalita ako rito, we need to be aware. Kailangan merong tinatawag na Anong tawag doon? Yung parehas yung flow. Hindi, marami na akong nasabi, naiiwan yung natin dyan sa loob. Okay? So God's word advises us to use our time wisely because He knows that there are many things in life that can distract us. Katulad yan. Itong oras na to na dapat sana aware tayo sa spiritual atmosphere na nais ng Panginoon na turuan tayo. But there are some distraction sometimes na dumarating sa bawat minuto. Sa bawat minuto na dumarating sa buhay natin. Kaya wag nating hayaan, mga kapatid, kapag yung mga minuto na yan na lumipas ay naapektuhan tayo. So sabi rito, that can distract us. Na-late na naman. Okay? So wag nyo nang pansinin yung nasa Ako na lang ang magsasalita. God's word advises us to use our time wisely because He knows that there are many things in life that can distract us from what truly matter. Do not waste your time so that you look back with regret. Mga kapatid, yung oras natin, hindi natin dapat sayangin. Yung oras ko na maninermon pa sa inyo, hindi ko na dapat ginagawa yan. Sisermonan ko kayo sa mga bawat pagkakamali natin, it should not be. You should know what you are to do sa panahon na yan. Kapag ikaw ay nasa ACC, ikaw ay nasa Aseret, ikaw ay nasa Cepas, anong ministry tayo? Mga kapatid, huwag mong sayangin yung oras mo. Sasayangin mo yung oras mo na hindi mo nagampanan yung tungkulin mo para sa Panginoon. Kasi bakit? Sabi niya, do not waste your time so that you look back with regret. You do not know what tomorrow holds. Mga kapatid, hindi mo alam bukas, mamaya, kunin ka na ni Lord. Tapos hindi mo nagawa ng tama yung iyong ministry. Nakuha niyo po yung point. Nagmaktol ka. Nagalit ka. Nakapagsalita ka ng mali.
Mga kapatid, lahat yan, it is a regret sa bawat isa sa atin when you miss that time na dapat sana you are enjoying the ministry. You are enjoying in serving the Lord. Mga kapatid, sabi ko, Lord, gusto kong enjoy yung paglilingkod. Gusto kong maranasan yung nag-i-enjoy ako. Kaya nga unti-unti, I realize na hindi ko na dapat sayangin yung mga bagay na lumilipas na maapektuhan ako para hindi ko magawa yung ipinagagawa ng Lord sa akin. I will do it. Gagawin ko yung ministry. Gagawin ko yung part ko sa loob ng bahay. Gagawin ko yung pagiging tatay ko. Gagawin ko yung pagiging pastor. Hindi ako titigil. I will not spend my time doon sa magiging regret ako pagka tinignan ko yung panahon. Sayang, eto sana yung ginawa ko. Amen po ba? Mga kapatid, ito po yung nais ng Panginoon na maraming bagay na ang Diyos po ay patuloy na pinapaalala sa atin. Sa Ephesians chapter 5 verse 15 and 16, ang sabi rito, "So then be careful how you live. Do not be unwise but wise, making the best use of your time because the time are evil." Mga kapatid, yung bawat oras na lumilipas sa panahon natin, mga kapatid, pasama ng pasama ang daigdig. Pag hindi tayo naging aware sa oras, sa panahon na yan, pag dumating na yung time na yan, hindi ka naging wise. Hindi ka naging wise sa paggamit ng oras mo. Darating ang araw, sasabihin mo, sana noong pa ginawa ko to. Alam niyo, minsan, yung pinaka masaklap na kung kailan patay na yung tao, doon madalas sinasabi ng tao, sayang, kung sanang buhay pa siya. Laging ganun eh. Manuman lang kapag buhay pa yung isang tao, huwag mo sayangin yung panahon na kasama mo siya. Bigyan mo ng magandang pakikitungo, bigyan mo ng magandang pakikisama. Amen po ba? Hello? Naintindihan po ba natin? Huwag niyong pansinin yung sinabi ko sa ACC kasi lesson learned sa kanila yan. At magiging lesson din sa atin yun. Kaya sa bawat isa sa atin, we learn doon sa mga bagay na dapat po nating matutunan. Lumilipas yung panahon, sayang. Maraming panahon na lumilipas. So ang Diyos ay nagbigay sa atin ng 24 oras. 8 hours for the rest, time for rest to rest. 8 hours time to work. 8 hours spare time. So tingnan niyo 8 oras. Bawat oras ay meron po tayong dapat ginagawa dyan. Sa 8 oras, dapat natutulog ka. Pag oras ng tulog, matulog ka. Madalas ngayon, pag oras ng tulog, gising ang mga kabataan. Kaya pag oras ng mga may ginagawa na sa loob ng bahay, tulog. Ang sarap ng tulog. Kaya ang dami mo nang nagawa sa loob ng bahay, nakanganga pa yung gisingin mo, galit pa. Bakit? We do not make our time dun sa dapat na yun ang inilagay ng Diyos. Pag yung oras ng pagpapahinga, magpahinga kayo. Amen po ba? Sabi ko nga, yung social media lalo na ngayon. Tandaan ninyo, lahat ng mga mahilig mag-social media, manggagawa tayo.
this coming anniversary, hindi kayo makakatayo. Dahil may gagawin ng Lord sa inyo. Hindi kayo patatayuin ni Lord. Bakit? Hindi kayo naging tapat dun sa covenant natin na walang social media. Pag sinabing social media, hindi naman yung tatawag sa inyo, hindi nyo nasasagutin, hindi po yon. Sa messenger, may mga message, hindi yon. Ang sinasabi kong social media ay yung magbabad kang nanonood ng mga palabas. Nagbabrowse ka nagbabrowse ng kung ano-anong mga binabrowse mo, yun yung sinasabi ko na ipinagbabawal natin para hindi tayo ma-misfocus. Magkaiba rin yung nanonood ng balita. Baka sabihin nyo, pati ba panonood ng balita si Pastor ayaw? Pwede kang manood ng balita. Balita yan. Pwede kang manood. Pero yung sinasabi ko yung movie, no. Bakit? Uubusin ng movie ang oras mo. Imbis na makapanalangin ka sa Panginoon, imbis na basa ka ng Bible, mauubos ang oras mo. Listen carefully. Pakinggan yung maigi ito. Lahat kayo ng mga manggagawa, hindi kayo makakatayo, sasabihin ko sa inyo, God knows everyone. God will not allow it. Kasi napakalaki po nitong gagawin po natin. Very huge. Hindi po siya normal. Kaya sa bawat isa po sa atin, mag-ingat po tayo. Sinasabi ko po ito sa inyo. Okay? How to use our time effectively. The first 8 hours, nandito po yung high energy. Sa umaga, malakas tayo eh. Kaya dapat yung most important thing na dapat na ginagawa natin, gawin po natin. Yung mahalaga. Yung pinakamahalaga. Huwag mong gagawin yung mga less important, hindi mahalaga kapag ikaw ay mahina na. Kaya dapat gagamitin mo yung malakas na energy natin doon sa most important. Another second 8 hours, low energy na tayo dyan. Medyo nabawasan na yung energy natin. Doon sa high energy, bumaba na yan. Pagdating ng alauna ng tanghali, medyo mababa na yung energy natin dyan. Kaya dapat, yung hindi masyadong mahalaga, yun yung gagawin natin. Pagdating ng alauna. Kasi medyo inaantok-antok ka na dyan. Amen po ba? Okay, pagdating ng third 8 hours, very low energy na yan. Talagang pagod ka na dyan. So, less important ang gagawin natin. Okay? Kaya nga dapat naintindihan po natin ito. Merong timing ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya, tips to remember the value of time. Number 1, time is not your own property. Tandaan po natin, it is God ordained. It is God's gift. Regalo ito ng Diyos sa atin. Kaya nga, we are servants and have to account to our master for our use of these hours. Magsusulit po tayo sa Diyos. Dapat nating maintindihan po ito na tayo po ay maging maingat sa paggamit dahil ito po ay regalo mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtakda ng bawat oras, bawat panahon. Kaya nga, time is not our own property. Kaya yung mga oras na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, mga kapatid, hindi ho sa atin yan. Pahalagahan mo ang bawat minuto. Pangalawa, great concerns have to be attended to. Mga kapatid, sa panahon na ito, panahon na ibinigay ng Diyos sa atin, tignan mo kung ano yung dapat nating gawin. Amen po ba? Huwag mong gagawin yung panahon na yan doon sa ibinigay ng Diyos sa atin. O, katulad na, halimbawa ngayon, itong oras na ito ay oras ng pakikinig natin. So kapag ikaw ay nandito, nakikinig ka, ibigay mo yan. Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, mag-aral ka.
unawain mo. Yan yung dapat nating ginagawa. Hindi yung nandito ka, ang utak mo tumatakbo doon sa kabilang ibayo. Kung ano-ano ang iniisip mo. Wala ka na sa lugar dito. Mga kapatid, every time na nandito tayo, dapat ang ating dapat ginagawa, yung concern, yun po yung ginagawa natin. Amen po ba? Kaya nga, not only is art long while life is short, but duty is great. The claims of service are many, and the ones of our fellow men are numerous. In this world of toil and strife and sorrow, every moment is of value for some good deeds of mercy or some solid work of truth. Kapag kailangan mong gawin itong mabuting ito, gawin mo na yung pinaka-the best. Kasi hindi mo natin alam kung kailan mo pa makakasama yung kasama mo ngayon. Mga kapatid, baka mamaya bukas hindi nyo na ako makita. Hindi nyo na ako makausap. Life is too short. O kaya bawat isa sa atin. Mamaya pag uwi, biglang mabalitaan mo, wala na. Ano yung concern? Lagi kong sinasabi sa atin, love one another. Kasi this is the command, the new commandment na ibinigay ng Lord. Pero bakit? Mahirap pong gawin. Love one another. Yung love one another, napakahalaga. Kaya nga, ito po yung concern. Hayaan natin na gawin po natin kung ano yung dapat gawin. Yung right time, do the right thing. Hindi yung, eto yung right time, wrong thing yung ginagawa natin. So, hindi siya match. Nakuha natin? Dapat we are doing the right thing in a right time. Hindi right thing yung ginagawa mo, nasa wrong timing naman. Nakuha nyo? Right thing yung ginagawa mo, nasa wrong timing. Kapag ka ang isang tao nagdadalamhati, huwag kang magbibiro sa panahon na nagdadalamhati yung tao. Wrong timing ang tawag doon. Nakuha po ba natin? Unawain niyo po ito sinasabi ko. Do the right thing in the right time. Huwag tayong gagawa ng tamang bagay sa maling timing. Wrong timing. Kasi maunawaan natin dapat yan. Yung isang kapatiran, bibiruin mo siya. Hindi siya na sa panahon ng pagbibiro. Wrong timing yon. Nagbiro ka pero sa'yo wala sa iyong pagbibiro. Pero dapat marunong kang gumawa ng tamang bagay sa tamang panahon. Nakuha natin? Kaya dapat naintindihan po natin yan. Sa bawat isa po sa atin, marunong tayong tumingin ng tamang timing at gawin yung tamang bagay. Okay? Number 3, lost time is irrevocable. Irrecoverable. Hindi mo na marirecover yung nawalang oras, nawalang panahon. We cannot redeem the time that has been wasted. A repentant diligence may bring back the inheritance that was squandered away in extravagant folly. Careful attention may bring back the wasted health, but time once gone is gone forever. Mga kapatid, kung naging abusado ka sa panahon ng kabataan mo at sa panahon na ikaw ay matanda na, hindi mo na may babalik yung malusog na katawan. Kung ano yung ginawa mo noon sa panahon na ito, yan ang magiging resulta. Hindi mo na pwedeng ibalik yung panahon na yon. Pero kung magsisisi ka, manunumbalik ka sa Panginoon, merong tinatawag na,
Yung bang ang Panginoon gagawa siya ng pagpapala pero hindi mo na makukuha yung glory na meron sa panahon na ito. Nakuha ninyo? Gusto ko pong maintindihan po natin ito. May mga panahon na talagang yung glory napakataas. Pero kapag ka ito, lumipas ito, ang hirap mo nang ibalik yan. Kaya sa bawat isa po sa atin, pahalagahan po natin yung bawat minuto. Sa panahon na malakas, sa panahon na na marami pang nakikinig ng salita ng Panginoon, mga kapatid, mangaral po tayo. Huwag nating sayangin yan. Kasi darating ang araw, ang tao ay hindi na makikinig sa tamang aral. Yung gusto na lang niyang pakinggan. Kaya pagdating ng panahon na ito, ang hirap ng mangaral. Kaya sasabihin natin, bakit ganito ang tigas ng ulo ng mga tao? Yan na yung panahon eh. Yan na yung timing na nakasulat sa Bible. Kaya habang nakikinig pa ang mga tao, samantalahin natin yung pagkakataon. Mangaral ka ng mangaral, maglingkod ka ng maglingkod sa Panginoon habang may oras pa. Amen po ba? Kasi hindi po natin may babalik na yung oras na nawala. So time moves slowly, but passes quickly. Mabilis. Mabagal ang oras pero ang bilis. Magugulat tayo. Eto tayo ngayon, tapos biglang magugulat ka. Bakit ganito ako ngayon? Kasi yung panahon na lumipas ay hindi natin pinahalagahan. So while there is time, use it wisely. Amen po ba? Ito po yung keyword. Use your time wisely. Amen po ba? Habang may panahon pa, habang buhay pa yung mga magulang, igalang po natin sila, sundin. Huwag tayong magsasalita ng masama sa magulang. Yan ang utos ng Bible. Habang buhay pa. Kasi pag namatay na yan, ang hirap ng walang magulang. Dami kong nakikita na walang magulang, nahihirapan sila na magpadama ng pag-ibig. Bakit? Wala silang magulang eh. Wala silang mapagsabihan ng kanilang nararamdaman. So habang may panahon pa, paramdam na natin yung pag-ibig. So habang tayo ay bata pa, ganito pa ang edad natin, may panahon pang gumawa ng mga bagay na makapagsabi man lang ng I love you sa nanay. Ewan ko sa mga bata. Nasabihan nyo na ba yung mga nanay nyo, mga tatay nyo ng I love you? Ha? Nasabihan nyo na ba? I love you, mama. I love you, papa. I love you, tatay. I love you, nanay. I love you, inang. I love you, itang. I love you, daddy. I love you, mommy. Nasabi na ba natin? O kaya nagpasalamat kayo, Pastor, maraming salamat po sa mga pangaral. Maraming salamat po sa inyong paninermon. Maraming salamat sa pagtutuwid. No, sinasabi ko sa inyo to, baka mamaya hindi nyo na masabi bukas. Wala na ako bukas. While there is time, sabihin mo na kung ano yung gusto mong sabihin sa asawa mo, sa anak mo, yung mga anak, gawin niyo kung ano yung dapat niyong gawin, lalong-lalo na sa Panginoon. Habang may panahon pa, gawin natin ng may katapatan yung mga paglilingkod natin. Amen po ba? The value of time. Because time belongs to the Lord. And it is a gift to His children. Kaya sa oras pong ito, let us use our time wisely.
Tayo po yumukot, pumikit at tayo manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras pong ito, kami po ay humingi ng tawad sa maraming panahon na lumipas. Marami kaming mga oras na nasayang, na nagawa namin, O Diyos, ang mga bagay na, Lord, hindi dapat gawin sa panahon na itinakda mo. Pero sa oras na ito, Panginoon, dahil Ikaw ay nag-aanyaya sa amin na gawin ang mga bagay na dapat po namin gawin sa panahon namin. Lord, tulungan mo po kami na magawa po namin, masabi namin ang mga dapat sabihin. Kaya sa oras na ito, O Diyos, hinihiling ko po, O God, ang iyong pagsama sa iyong mga anak. Hayaan niyo pong pahalagahan nila ang bawat minuto, bawat oras, bawat araw, bawat buwan, bawat taon na lumilipas. Ikaw ay maparangalan po namin sa aming mga oras. Purihin ka, O Diyos. Salamat po sa iyong pagpapatawad at tulungan mo ang bawat isa na magkaroon ng tamang direksyon, tamang desisyon, tamang pagpapahalaga sa lahat ng oras po namin. Kaya salamat po. Kaya mong mapagpala ang iyong mga anak sa mga salita mong narinig po nila ngayon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.